tipong kayamanan, yung mga gawang kabutihan na ipinatatago niya, ayaw niyang ipakita mo sa iba. Kasi habang yun ay nakatago, nakarehistro yun sa ama, gagantihin ka ng ama pagdating ng paghuhukom. Bawa, pag maglilimos ka, wag mo nang ipapakita sa iba, wag mo nang ipapaalam yung ginawa nung kanan mo sa kaliwa. Ibig sabihin, wag kang magtatanyag ng kabutihang ginagawa mo, itago mo lang ng itago. Huwag kayong gagawa ng katwiran sa harap ng mga tao para mapuri kayo at makita. Mas mabuti yung gumagawa ka ng kabutihan, tinatago mo, kinukonsil mo. Ganon ang pag-iipon ng kayamanan sa langit. Gagawa ka ng gagawa ng kabutihan sa kapwa, pero wag mong ipagsasabi, wag mong ipamamalita, wag kang gagawa ng, gaya ng iba, magdodonasyon, magpapakuha pa ng retrato sa dyaryo, lalagay pa sa telebisyon. Walang ganti yun. Tama lahat yun. Pero ngayon, mas pinalinaw pa ng Diyos, mas detalyado natin naiintindihan ngayon. At yung pagtuturong ginagawa ng Diyos ngayon kay kapatid na Daniel, ay nakikita natin maliwanag na yung mga detalye, hindi siya umiiba sa turo ni kapatid na Eli. Yun din, kung ano yung tinuro ni kapatid na Eli nun sa atin, ito din naman sinasabi niya eh. Wala siyang binabago. Hoy! Talagang ikaw napakadilim na ng utak mo. Pati sinabi na ng sugo mo kinikilala, hindi mo maintindihan. Ganon ang pag-iipon ng kayamanan sa langit. Gagawa ka ng gagawa ng kabutihan sa kapwa, pero wag mong ipagsasabi, wag mong ipamamalita, wag kang gagawa ng, kagaya ng iba, magdodonasyon, magpapakuha pa ng retrato sa dyaryo, lalagay pa sa telebisyon. Walang ganti yun. Ito din naman sinasabi niya eh. Wala siyang binabago. Hoy! Talagang ikaw napakadilim na ng utak mo. Pati sinabi na ng sugo mo kinikilala, hindi mo maintindihan. Nadaig pa ang kasalanan ni Judas, iisang mestro ipinagkanulo.